To 5. 5 ang pinakamataas, 1 ang pinakamababa. Siyempre, 5. 5. Oh. Siyempre, marami naman na siya natulungan. Hindi lang nakikita ng mga taong bayan. Tama. Ano po alam nyo na... So, hello guys, Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, ito yung totoong survey. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Mas maganda na nakikita, naririnig, 'di ba, ng mga tao yung hinaing, yung gusto nilang sabihin, yung mismong komento nila sa ating gobyerno. Kasi, sa totoo lang, yung survey firm na yan, business din kasi yan. Negosyo din yan, mga minamahal, and it can be, maging tool para sa mga propaganda ng ilang mga politiko na, syempre, the more na mas malaki yung ibinibigay mo, the more na may mas loyalty sa'yo. Kasi bibihira na lang yung survey firm ngayon, mga minamahal, na talagang ang ginagawa ay totoong survey. Minsan, manipulated. Kasi nga, ikunento ko nga sa inyo, di ba? Meron akong kaibigan, party list. Oo, hindi ko na lang i-mention. Ngayon, nung nakaraang survey, pasok sila. Nung hiningian sila ng isang survey firm na to ng 4 na milyon, hindi sila nagbigay. Ngayon na hindi sila nagbigay, sa survey firm na to, hindi na sila nakasama. 'Di ba? Sa mga list na pasok, sa mga top na pasok dito nga po sa mga party list. So, sinasabi ko na mukhang kokonti na lang yung survey firm ngayon na talagang legit, yung talagang survey na survey, yung talagang walang halong biases. Ito, pakinggan nyo to, mga minamahal. Nagbigay na po ng grado itong dating DDS supporters kay PBBM, and guess what? Tingnan ninyo, mga minamahal. Panoodin natin. Pero kung katunggalin niya si BBM, hindi ko naman talaga sila iboboto. Ito si ma'am. Good afternoon. Pwede po yung survey mo, okay lang? 5 seconds lang. Ma'am, bilang Pilipino, anong bibigay mong grade sa Pangulong BBM? Pakinggan nyo. Bilang Presidente, 1 to 5. 5 ang pinakamataas, 1 ang pinakamababa. Siyempre, 5. 5. Oh. Siyempre, marami naman na siya natulungan. Hindi lang nakikita ng mga taong bayan. Tama. Ano po alam nyo nagawa na Sa mga magsasaka na nagbigay siya ng lupa. At least kahit paano malaki Yung Land Act. magsasaka na bayaran ng mga utang ng mga magsasaka. Yeah. Siyempre, yun lang malaking bagay na malaki ng tulong. Kaya hindi lahat mabigyan ng mahihirap, pero sa mga magsasaka, sila yung totaling talagang hirap. Ma'am, tawag dito, may mga naririnig tayo na sinasabi ng mga Duterte, ni Bibi Sara, ng pamilya Duterte tungkol kay BBM na bangag daw, kasi walang ginagawa. Ano masasabi niyo po ron? Bangag? Parang hindi naman. Kasi kung ang isang bangag, lutang yan eh. Kung totally lutang. Pero pagka ang presidente natin humarap sa mga banyaga, nakakapagsalita siya ng ayos. Kumbaga nasasabi niya yung gusto niya na tulong para sa Pilipinas, lahat na i-elaborate niya. Paano masasabing bangag? Ang isang tao, hindi ako naniniwala doon kasi ang isang bangag, pag lutang ka, wala kang alam kundi para ka laging nahay. Paano naging gano'n si Marcos? Sana tulungan na lang natin ang ating Pangulo, ipagdasal na natin ang kalusugan niya para maging maayos ang buong Pilipinas. Tama. Hindi yung sisiraan natin na wala naman kayong pruweba. Yung video, naniniwala ba kayo sa video na nagpupulburon daw si BBM? Merong lumalabas uli nga. Marami namang fake news eh. Kahit na isang tao walang kasalanan, ginagawa nila ng kasalanan basta gusto lang nila. Pero kung iisipin mo, kung katulad sa nangyari sa Yolanda, di ba? Ngayon lang natin, kahit ako, ngayon ko lang nalaman na nandun si BBM, na hindi naman siya, kumbaga wala siya sa gobyerno ng that time. Pero, awa naman ng Diyos, marami siyang natulungan. Kaya wag na lang natin siraan. Sabi nila yung mga Duterte doon, maraming natulungan din dati nung panahon ni PRRD. Sa totoo lang, ko noon, Duterte. Bakit ka mo nagbago? Duterte kayo noon? Duterte ako noon. Kaya lang, bakit ka mo nagbago? Kasi nung time na yun, hindi naman niya katunggali si BBM. Pero kung katunggali niya si BBM, hindi ko naman talaga sila iboboto. Kung mamimili kayo, sabay sila, BBM o Duterte, sino? BBM. BBM pipiliin nyo? Yes, kasi mula sa magulang ko, Ferdinand Marcos na kami. KBL pa nung araw. Mga parang loyalista pala kayo. Kami. Kaya hindi kami, binoto niyo ba si Duterte nung tumakbo siya? Oo, binoto ko siya kasi wala naman choice, wala naman pagpipilian. Kaya lang, kung si Ferdinand Marcos nung araw, mula ang mga magulang ko, maraming natulungan ang Marcos, sobra. Pati kay Imelda. Si Imelda maraming natulungan. Kaya hindi pwede mabura sa amin ng Marcos kahit ano pang paninira nila.
Pero kung katunggalin niya si BBM, Diba? Rinig ninyo. So, wala lang palang choice sila ate, kaya binoto nila ang mga Duterte. And because of that, promotion na din ni Amy at ng mga Ilocano sa mga Duterte. So, ngayon, sino ba yung walang utang na loob? Diba? At saka yung tama yung sinabi ni ate, kung bangag itong si PBBM, abay bakit kung magsalita siya sa harap ng mga banyaga, ay hindi naman siya lutang. Maayos niyang nailalathala yung programa ng gobyerno, yung gusto niya sa ating bayan, yung mithiin niya sa inang bayan, sa bansang Pilipinas. Diba? So, lahat talaga pwedeng gumawa ng fake news. Tingnan nyo, kahit nga din si ate, diba, nagulat na nandoon pala si President Bongbong Marcos sa Yolanda ng tawag dito, nung binagyo. Diba? Kahit hindi siya yung nakaupong presidente doon, tumulong itong si PBBM. So, madami lang talagang mga taong gumagawa ng kasiraan, gumagawa ng fake news para yurakin ang pagkatao ng isang presidente. By the way, mga minamahal, going back sa ating topic, I think this is the real survey. Diba? Yung hindi scripted, yung talagang tao mismo. Kasi may mga, sabi ko, respondents daw, ganyan-ganyan. Pero, hindi naman masyadong detailed kasi nung napanood ko nga yung video ng ng Pulse Asia ng Pulse Asia pala. Sorry mga minamahal. Ang reason daw kung bakit bumaba yung survey ni PBBM ay yung nahuli daw kadahilanan nung nahuli itong si Duterte. Like, sino yung maniniwala dito sa Pulse sa Pulse Asia survey? Eh yung mga tao nga halos gustong panagutin itong si Duterte sa ginawa niyang crimes against humanity. So, paano magiging reason yun na yung mga tao bababaan yung trust rating and approval rating, satisfaction rating ng presidente na in the first place, diba, yung mga tao din mismo ang nag-uudyok at yung mga tao gustong-gusto, diba, na maipakulong, mapanagutan ni former President Duterte yung kanyang malakihang pagpatay, diba, sa bansang Pilipinas. Oh my God, mga minamahal. Kaya nga yan yung sinasabi ko sa inyo na minsan na lang tayo makakita ng isang survey firm na yung merong tinatawag na legitimacy, diba? Yung merong tinatawag na yung totoo. Kasi yung most ng karamihan sa mga yan is diba, nababayaran, diba? Matagal na palang ginagamit na trolls, diba? Ng propaganda nila sa mga critics sa kanila, ganun. So, mas maganda yung yung nakikita natin sa mga kalye survey. So, kung mayroon mang anti-administration dyan, wala tayong magagawa kasi at least nakita natin na yun yung thoughts nila. Yun yung pananaw nila, 'di ba? Mas maganda na yun kasi yung may guidelines, survey firm, pero gawa-gawa lang, 'di ba? So, saludo dito kay kay Atengs, 'di ba? Ang galing ni Atengs. 'Di ba? Thanks to you, ate. Sobrang galing mo. Nailathala mo yung ginawa ng ating presidente. Alright? And hindi mo siya ginudge based sa mga lumalabas na fake news. Yan yung totoo. Yan yung tama. Ganyan yung dapat na komento. Diba? So, hindi porket pumapabor ako, mga minamahal. Ang inaano ko lang dyan is yung pagiging fair ni ate patungkol nga po dito sa pagkomento niya sa nangyayari dito sa ating gobyerno. Alright, yun lamang po mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Pahingin lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and hit the notification bell mga minamahal. Lagi nyong i-hit yan para lagi tayong nagkikita-kita sa ating mga next na video na ina-upload. Yun lamang po, ingat mga kababayan.